Sa oras po ito tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi nating bala na program na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng Word of God na dadali sa atin natin beloved Lord and Preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapabot din po kong dobling paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa Metro Manila, sa iba't ibang lugar dyan sa Kamaynilaan, at sa iba yung dagat, sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating banal na gawain, maligayang panonood at pakikinig po ng kanyang banal na salita. At kindly, maminamahal, tayo po'y panandali ang manalangin upang minsan pa tayo po ay samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Kaya hindi po mga minamahal, manalangin po tayo. Opo, dakilat pagpala po naming Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami po'y humingi ng kapatawaran minsan pa sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, malapan patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo po kami karapat-dapat magdala ng iyong banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, Panginoon, at magbigay ng pananampalataya sa mga nanonood, lalo na po sa mga may mga pangailangan. Alisin mo ang mga alinlangan sa mga puso, Panginoon. At minsan pa aming sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly maminamal, buksan natin ang ating pambungad na talata dito sa Lucas, Kapitulo 8, talatang 11 hanggang 15. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatang 8, talatay 11 hanggang 15. Ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos, at ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magagayo, dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. 13. At ang mga sa batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinanggap na may galak ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sandaling panahoy nagsisisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisiyawalay. 14. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig, at samantalang sila ay nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nang nagbubunga ng kasakdalan. At ang mga sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iningatan ng salita pagkarinig at nangagbumungang may pagtitiis. Amen. Amen. Maminamal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating eliminate the weeds. Eliminate. Alisin ang mga dawag. Alisin ang mga masusukal. Alam nyo, maminamal, dito po sa mga talinghaga na nabasa po natin, ito po'y patungkol po sa iba't ibang uri ng mga nakatanggap ng mga banal na salita ng Diyos. Mga iba't ibang tao, maminamal, kung paano tumugon sa salita ng Diyos. Ang sabi dito, maminamal, mayroon pong nasik sa tabi ng daan. Ito po yung mga observer, maminamal, yung nasik sa tabi ng daan. Mayroong nasik naman, maminamal, sa batuan. Sabi, hindi nagbunga sapagkat walang lupa, walang alumigmig, kaya hindi nagbunga. Ito po yung mga tinatawag na emotional hearer. Yung gusto lamang po, maminamal, na makatanggap ng mabuting bagay sa Diyos, pero pag dumating na ang mga pagsubok, iiwan na ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At ito pong mga nasik sa dawagan, maminamahal, sabi na nga, nabasa natin sa Lucas, Kapitulo 8, talatang 13. Dito po tayo popokus, maminamahal. Ito po yung mga mananampalataya, na naging mananampalataya rin sila po yung naglingkod din sa mahal na Panginoon. Sabi rito, maminamahal, ngunit wala pong, sabi rito, sila po, maminamahal, ay nakinig. Ngunit samantalang sila ay naglilingkod, maminamahal, sabi ay ininis sila ng pagsusumakit sa mga kayamanan at kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbungan ng kasakdalan.
Amen. At yung pang-apat, maminamal ay nasik sa mabuting lupa. Sabi, ito po yung mga pusong matimtiman, mga totoong mga mananampalataya na talagang binigyan ng priority ang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi, ito po yung mga pusong matimtiman, mabuti at iningatan ng salita ng Diyos, pagkarinig at nangagbunga ng pagtitiis. Kaya nga dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, isa po sa pinakamasaklap na kapalaran ng isang mananampalataya, yung masik ka sa dawagan. Amen. Ibig sabihin ng nawasik sa dawagan, maminamal, yung tinatawag po na double-minded Christian. Sabi nga rito, maminamal, ang nasik sa dawagan ay ininis. Ininis sila ng pagsusumakit sa sanlibutan. Sila po, maminamal, ay nahadlangan ng kanilang paglilingkod dahil sa pagsusumakit sa sanlibutan, sa mga kalayawan ng sanlibutan, at hindi nangagbunga ng mabuti, maminamal, hindi sila nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos dahil po sa tinatawag na dawag, yung weeds. Kaya nga sa gabing ito, ang ating paksa, how to eliminate the weeds. Paano natin, maminamal, aalisin yung mga dawag na yan? Kasi may pag-asa pa. May pag-asa pa, maminamal, yung mga mananampalataya na nakarinig ng salita ng Diyos. Ngunit, dahil sa pagsusumakit sa sanlibutan at hindi maiwanan ng mga kalayawan ng sanlibutan, ay hindi nangagbunga ng kasakdalan. Mayroon pang paraan upang tayo po, mga minamahal, ay maging sakdal at maging karapat-dapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, ano po yung tinutukoy dito, mga minamahal, ng mga weeds? What are the weeds of a Christian? Ang sabi rito, mga minamahal, unang-una yung cares of life, yung pagsusumakit sa sanlibutan ito, gaya ng sinabi rito na nabasa po natin, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Sabi rito, samantalang sila'y naglilingkod, ay ininis sila ng mga pagsusumakit sa mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, kaya hindi nangagbunga ng kasakdalan. Amen. Hindi sila naging karapat-dapat sa harapan ng malapang, hindi naging malago, hindi naging mabisa ang kanilang pagiging Kristiyano, sabi, dahil po sa tinatawag na weeds, dahil sa mga dawag na tinutukoy sa banal na kasulatan. Kaya dito po, matutunghayan po natin, what are the weeds of a Christian life? Ano ba yung mga tinutukoy na dawag dito? Basahin po natin, sabi ng Biblia, gaya ng nabasa po natin, maminamal, yung pagsusumakit sa sanlibutan ito at yung mga kalayawan na hindi po natin maiwanan. Sabi rito, basahin muna natin ng Lucas 21, talatang 24 hanggang 34 hanggang 36, maminamahal. Mamaya, buksan po natin ng Philippians 3:18 hanggang 19. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 21, talatay 34 hanggang 36. Sabi dito, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Dito po sa Pilipos, kabanatang 3, talatay 18 hanggang 19. Pilipos 3:18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas naging sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang tinutukoy na dawag sa ating mga mananampalataya. Amen. Ito po yung umahad lang. Kumbaga, maminamahal sa pananim, sila po, maminamahal, ay yung pansirang damo. Amen. Inaagaw nila yung sustansya, maminamahal, ng lupa para hindi maging mabunga yung mga halaman, maminamahal. Kaya nga, ito po yung umiinis sa atin. Ito po yung umahad lang sa atin, bakit hindi tayo nagiging sakdal sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, yung pagsusumakit sa buhay na ito. Kaya nga sabi rito, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong puso sa katakawan, sa kalasingan, at pagsusumakit ukol sa buhay na ito.
At dumating bigla sa inyo sa araw na yon na gaya ng silo. Amen. Baka dumating sa atin bilang patibong, bilang pain. Maminamal ang pagsusumakit sa sanlibutan ito. Hindi masamang maghanap buhay, maminamal, hindi masamang magtrabaho, pero dapat mas priority natin ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito nga sa verse 36, sabi rito, watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy. Upang tayo maging karapat-dapat, sabi, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Kaya manalangin po tayo, mga minamahal. Sabi rito, at mangagpuyat, upang tayo maging karapat-dapat at makatakas tayo sa mga darating na kapahamakan dito sa sanlibutan ito, at tayo po'y makatayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon na isang sakdal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi masama maghanap buhay, maminamal, hindi masama magtrabaho. Pero ang masama, maminamal, kung mapapabayaan mong pagtatrabaho o mapapabayaan mong paglilingkod sa Diyos dahil sa pagtatrabaho, dahil sa pag-aaral, dahil sa pagsusumakit sa sanlibutan ito. Tandaan po natin, mga minamahal, sabi ng Biblia, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Amen. Ang matitira lang sa ginagawa natin, yung pong ginagawa natin sa ating mahal na Panginoon. Lahat po, sabi, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay mananatili magpakailanman. Yes. Amen. Kaya wala pong matitira na ginagawa nating material bagay dito sa lupa. Gayahin po natin. Ito pong mga mananampalataya na nagtagumpay sa kanilang mga karir bilang mga mananampalataya. Naging engineer sila, ginawa nilang inspirasyon ang paglilingkod sa Diyos. Dapat hindi po maging hadlang ng pag-aaral natin, ang ating pong pagtatrabaho, maminamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Kundi ang gawin po natin inspirasyon. Ang paglilingkod sa Diyos, maminamahal, sa mga trabaho natin, sa mga pag-aaral natin. Gawin nating inspirasyon ang mahal na Panginoon para tayo po, maminamahal, ay manguna sa klase. Tayo po ay maging pangunahin sa ating mga trabaho. Tayo po'y kilalanin bilang mga employee of the month. Maging ilaw tayo sa kanila. Gawin nating inspirasyon ang ating mahal na Panginoon. Isipin natin lagi na tayo po'y bukod tangi sapagkat tayo po'y mga anak ng Diyos. Amen. Hindi yung pababayaan natin ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dito po, maminamahal, sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 7, talatang 29, hanggang 31, sabi rito, ang panahon natin ay pinahikli. Hindi nyo ba napapansin, napakahikli na lang ng panahon, maminamahal? Amen. Hindi nyo napapansin, kailan lang linggo, maminamahal, ngayon, bukas, Miyerkules na naman. Sino bang mag-iisip, maminamahal, talaga napakabilis ng oras, napakabilis ng panahon. Hindi mo namamalayan, susunod na araw, linggo na naman, susunod na araw, Lunes na naman, susunod na araw, talagang napakabilis. Bakit? Yan po yung talagang tanda na babalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, eliminate the weeds. Gawa tayo ng paraan, mga minamahal, na alisin ang mga dawag na nagiging hadlang sa paglilingkod natin sa Diyos. Yes. Sabi rito, 1 Corinthians 7:29, kindly, maminamahal, basahin natin 17, unang Korinto Kapitulo 7, talatang 29 hanggang 31. Kaya hindi basahin natin. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanatang 7, talatay 29 hanggang 31. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala, at ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak, at ang nangagagalak ay maging tulad sa hindi nangagagalak, at ang mga nagsisibili ay maging tulad sa mga walang inaari. 31, at ang mga nagsisigamit ng sanlibutan ay maging tulad sa di nangagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kaasalan ng sanglibutang ito ay lumilipas. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, lang sinasabi ko po sa inyo. Yeah. Only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Yes. Lahat ng bagay dito sa libutan lilipas, pati yung ating buhay. Pero ang matitira lang sa ginagawa natin dito, yung ginagawa natin para kay Kristo. Kaya nga ang bilin ng salita ng Diyos, maminamahal, na sabi po rito, ang panahon ay pinahikli. Kaya nga ang mga lalaking may asawa ay maging tulad sa wala.
Isipin natin, maminamahal, na wala tayong asawa. Dahil sabi ng Biblia, ang mga may asawa ay nagsusumakit sa sanlibutan para paluguran ang kanyang asawa. Amen. Samantalang ang walang asawa, sabi, ay nagsusumakit sa mahal na Panginoon para mapaluguran nila ang ating mahal na Panginoon. Pero ngayon na malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon, isipin mong wala kang asawa. Amen. Magsumakit ka sa paglilingkod sa Diyos para mapaluguran mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, upang tayo makaharap tayong karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi rito, maminamahal, sa 31 o 30, sabi, ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. At ang mga nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. Huwag nating isipin na mga minamahal na nandito lang ang mundo natin sa sanlibutan ito. Hindi tayo taga rito, maminamahal, tayo po ay manlalakbay lamang dito. Ang tunay na kagalakan natin ay nandoon sa langit. Kaya huwag tayo, maminamahal, na mawili sa kasiyahan ng sanlibutan ito. Kahit tayo po may mga dalamhati, sabi, ang mga nagsisiyak ay katulad ng hindi nagsisiyak. Kahit tayo po, maminamahal, ay may mga kapigatian, meron tayong mga mahal sa buhay na binawi ng ating mahal na Panginoon, hindi po dapat maapektuhan ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen. Kasi meron mga mananampalataya, hindi makapag-move on pag nawalan sila ng magulang, nawalan sila ng asawa, nawalan sila ng mga malalapit sa puso nila. Parang hinang-hina na sila, lupaypay na sila. Amen. Sabi, ang mga nagsisiyak ay parang hindi nagsisiyak. Yes. At ang mga nagsisibili ay maging tulad sa walang inaari. Huwag nating isipin na napakarami nating investment. Meron na tayong kotse, meron na tayong mga ari-arian, meron tayong malalaking tahanan, meron tayong mga bukid, marami na tayong mga naiipong mga material na bagay sa libutan ito. Hindi natin madadala sa langit yan. Sabi, maminamal, ang mga nagsisibili ay maging tulad sa walang inaari. Amen. Isipin natin na wala pa tayong inaari, maminamahal, wala pa tayong material na bagay dito sa sanlibutan. Sapagat sabi rito, maminamahal, sapagkat ang kasalan ng sanlibutan ito ay lilipas. Yan po, maminamahal, ang isa sa mga dawag. Yung pagsusumakit sa sanlibutan ito at pangalawa, yun pong pleasures of life. Yung kalayawan ng sanlibutan. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, mga minamahal, sabi, ang mga taong nabubuhay sa kalayawan ay patay sa harapan ng Diyos. Ano yung mga kalayawan na yan? Yung pong mga minamahal, yung mga kasiyang makalaman, yung pong mga party-party, yung mga kasama natin, ang mga barkada, nandun tayo sa mga kalayawan ng sanlibutan, nandun tayo sa inuman, nandun tayo sa mga sayawan, nandun tayo sa kainan, nandun tayo sa mga amusement park, nandun tayo sa mga mall, nagtatawanan, barka-barkadahan, hindi ganun. Maminamal, ang mga mananampalataya, ang kaligayahan nila ay ang paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Psalms 37 verse 4, magpakaligaya ka sa mahal na Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Amen. Ang dapat maging kagalakan natin, ang dapat maging kaligayahan natin, hindi yung kalayawan ng sanlibutan. Mga minamahal, ang maging kaligayahan natin ay ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat sinabi po ng Psalms chapter 16 verse 11, in thy presence is thy fullness of joy. Sa harapan ng Diyos ay punong-puno ng kagalakan. Yun ang tunay na kagalakan. Amen. Sa presensya ng Diyos, sa harapan ng Diyos, in thy presence is thy fullness of joy. Sa harapan ng mahal na Panginoon ay mapupuno tayo ng kagalakan. Hindi yung kalayawan ng sanlibutan na sinasabi ng Biblia, ito po yung mga weeds. Ito po yung mga tinatawag na dawag. Ito yung mga tinatawag na damo sa buhay natin na umiinis sa atin. Umahad lang sa atin, mga minamahal, nagiging sagabal sa atin upang tayo maging sakdal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin yung talata. 1 Timothy chapter 5 verse 6 at 2 Timothy chapter 3 verse 4. Basahin po natin, ito po, mga minamahal, ang tinatawag po na dawag. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanatang 5, talatay 6. Sabi dito, datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Dito sa aklat po ng kalawang Timoteo, kabanatang 3, talatay 4. Kalawang Timoteo 3:4, sabi dito, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang mga magiging ugali ng mga mananampalataya sa mga huling araw.
at ng maraming mga tao ngayon. Sabi, sila'y magiging maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Naapektuhan yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon dahil sa tinatawag na kalayawan ng sanlibutan. Yung pleasure of this life. Sabi ng banal na kasulatan, ang mga taong nabubuhay sa kalayawan ay patay. Bagamat buhay ay patay sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya nga, bakit pinaiiwas tayo ng mahal na Panginoon sa sanlibutan? Sabi ng Biblia, ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Basahin natin ng James chapter 4 verse 4. Sabi, ang tawag po sa mga mananampalataya na nakikipagkaibigan sa sanlibutan, kaya nga nadadala sila ng kalayawan ng sanlibutan. Ang mga mananampalataya nadala na ng kanilang mga kaibigan sa gawaing makasanlibutan. Nandun sila sa mga amusement park, nandun sila sa mga pasyalan imbis na nasa banal na gawain, nandun sila sa mga sinihan, nandun sila sa mga mall, nandun sila sa mga pasyalan. Bakit? Dahil sa pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Amen. Basahin po natin ng James chapter 4 verse 4. Dito sa aklat ng Santiago, kabanatang 4, talatay 4. Kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pagkikipagkaibigan sa sanglibutan ay pagkikipag-away sa Diyos? Sino ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Amen. Sabi ng banal na kasulatan, maminamalaan, nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Yes. At sino mang mag-ibig, maging kaibigan ng sanlibutan, nagiging kaaway ng Diyos. Kaya ang tawag ng mahal na Panginoon, ye adulterers, kayong mga mangangalunya. Ang tawag ng Diyos, mangangalunya. Bakit tinawag tayong mangangalunya? Dahil sabi ng Isaiah 54, verse 5, tayo'y mga asawa ng Diyos. Amen. Kapag tayo po, maminamahal, ay nakikisalamuha sa mga makasanlibutan, sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, para rin tayo nakikipag-asawa sa kanila. Yes. Kasi nagiging isa tayo, nagiging katulad nila tayo, nagiging kaisa nila tayo. Kasi sabi ng Biblia, ye adulterers, kayong mga nangangalunya, hindi ba ganyo nalalaman na ang nakikipagkaibigan sa libutan ay pakikipag-away sa Diyos? Yan po'y pakikipag-away sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bago mahuli ang lahat, maminamahal, sapagkat inaasahan ng mahal na Panginoon na tayo po'y magiging sakdal. Kaya nga sabi, ang nasik sa dawagan ay katulad ng sabi ng Biblia na sila'y habang naglilingkod ay ininis ng pagsusumakit sa sanlibutan at lahat ng mga kalayawan sa sanlibutan kaya hindi nagbunga ng kasakdalan. Yeah. Ito po yung mga weeds na yan. Kaya nga, how to eliminate the weeds? Paano natin mga minamalilinisin yung mga dawag na yan? Unang-una, sabi po rito, basahin po natin ng John chapter 15 verse 2 hanggang 5. Maminamahal, sabi ng Biblia, manatili tayo sa ating mahal na Panginoon, makinig tayo ng kanyang salita, at magpatuwid tayo sa kanyang salita, sapagkat sabi ng Biblia, maminamahal, ang mga nagbubunga ay puputulin niya yung mga tinik sa atin para lalo tayong magbunga. Pero sa mga mananampalataya, maminamahal, na ayaw magpatuwid, ayaw magpalinis, sabi, ay aalisin niya. Amen. Pero sa mga nagbubunga at gusto nilang magpatuwid, sabi ng Biblia, aalisin yung ating mga tinik, yung mga dawag na yan, maminamahal, upang lalo po tayo magsipagbunga habang naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Basahin po natin ng John chapter 15 verse 2 up to 5. Dito po sa aklat ng 1, kabanatang 15, talatay 2 hanggang 5. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Amen. Amen.